ang pag-uusapan po natin, yung Maharlika, no? Yung tinatawag na Maharlika Investment Fund. Ano na ho ba nangyari dyan? Ang tagal na ho ang naging batas, no? Republic Act 1195 po ang batas ng Maharlika Investment Fund na na pirmahan ng ating Pangulo noong 2023 na July. So, yung 1 year na ho, hindi natin maintindihan kung ano nangyayari, wala tayong napabalitaan, walang opisina, di ba? Wala akong siyang opisina, walang contact number, may website po doon sa Department of Finance na website, pero hindi natin alam kung ano nangyayari, hindi transparent. Bakit po? Napakahalaga po na kung titingnan natin, naglagay na po ng 50 billion ng lalbang LDP na pondo para dyan sa Maharlika Investment Fund. Nagpangalan na rin mo ng President and CEO. Nag-appoint na rin ho ng 9 members pero ang na-appoint na ho ay 4 pa lang po na member ng Board of Directors. No? Kaya hindi nyo natin maintindihan ano ba talaga ang nangyayari. Nagkaroon ng inaugural meeting in January 2024. Pero hindi mo natin alam kung ano nangyayari. Mas nalaman pa natin na meron na silang mahal pa official logo at ang yung design ng logo yan is reflective of the logo again of Bagong Pilipinas. So, minadali ho ito. Wala ho ito sa legislative agenda. Inaksyonan kaagad ng House of Representatives at Senado. Pero, ang hindi ko maintindihan, bakit wala akong galaw? Yan dapat ang mag-a-attract ng pondo ng investors para magawa ang nais nilang gawin. No? Pag tinitingnan mo, ano ba yung investment plan nila? Ang sinabi, ang potential sectors na pwedeng pondohan ng Maharlika Investment Fund ay ito. Itong areas. Una po ay infrastructure, physical, digital, or social. Sunod, energy, oil, gas, and power. Sunod, agroforestry, industrial urbanization, mineral processing, tourism, pang-5, pang-6, transportation, pang-7, nananagin pala tayo, aerospace and aviation. At supposedly para to sa 190 proposed PPP projects ng MEDA. Abay, isang taon na nga ho, no? Hindi na isang taon na in-existence si Maharlika Investment Fund. Wala naman ang sinasubmit na quarterly report. Kahit po yung oversight ng Kongreso, hindi rin ho nagpo-function at walang question. Ano ba talaga nangyari na dito sa Maharlika Investment Fund? Ang sinasabi po nila, lumalabas na hindi naman siya talaga surplus fund. Yung merong savings ang gobyerno, surplus, ginamit para dyan. Hindi po. Anong ginawa sa land bank, kapag tinignan lang nila yung earnings ng 2022, ibinaba ang remittance, kasi GOCQ ang land bank, ibinaba ang remittance to zero, na free up yung pondo, yun ang nilagay sa Maharlika Investment Fund. Pero mo, ano pa ang mandate ng land bank? Yan ang land bank, oppose yan, yung nag-umpisa, di ba, ang land bank para sa agriculture, di ba? Ito po ginawa. Tapos ang isa nilang important na areas for investment is agroforestry, no? And industrial urbanization. So hindi mo siya surplus fund. At kung titingnan niyo ang libro ng ating gobyerno, okay, makaso ang ating utang, paano nagkaroon ng surplus. Ang ginawa ho, humanap lang ng pondo to start up ng investment fund. Pero hindi na dadagdagan. Walang pumapasok. Kaya nga ho ng report eh. E ba't tayo nagmadali? Saan? Nakakatawa ho. Ako, dito ho. Nagbigay mo ng budget noong May 2024, nakasecure siya ng 22 billion budget para sa kanyang corporate operating expenditures para sa 2024. May budget na ho, wala pa silang ginagawa. Ang nakakatawa, doon sa budget, pag tinignan niyo yung sweldo, ang kanyang presidency CEO, diba, lumalabas po 2.5 billion. Mas mataas pa siya sa members ng monetary board, 2.5 billion a month.
sa Maharlika Investment Fund. Kasi ang promise sa Maharlika Investment Fund, doon ilalagay ang pangpondo para sa malalaki proyekto. Wala akong nangyayari. Wala akong tayo nakikita malalaking proyekto. Bagkus, ang ginawa nung last year na budget, merong allocation from the government, merong allocation from the foreign na hiningan natin ng tulong para sa mga proyekto na wala ang counterpart fund ng gobyerno. Kaya ho noong 2024, wala akong big ticket project na umuusay. So, meron kang investment fund, pinalsan mo ng counterpart, ano ba ho talaga ang gusto nangyayari nitong administrasyon na ito? Wala ako pa yung matulak na, ito patapos na, ito magsisimula. Kahit na ho yung pangarap na Bataan to Cavite, nabinbin ho yan. Yung ating trend, hindi mo rin natapos kasi may problema pagdating mo sa San Jose del Monte, sa Bulacan. So, ang ating nangyayari, wala akong tigil. Nakikita niyo naman, tuwing umuulan, kahit kung monsoon rain, nagbabaha sa Metro Manila. Yun nga ho ang sabi, kung talagang infrastructure yan, dapat may nakikita tayo. Ang makikita natin nagbubukal, pagdating mo ng eleksyon, ng kampanya, nako, asahan nyo. This is where your taxes go. During the election, you see them drilling. Magandang daan, pero drilling. So, magtataka ka. Diyan sa Maharlika Investment Fund, ang requirement ko, dapat may quarterly report. May nakita na ako kayong quarterly report. Dapat ho, yung oversight ng Kongreso at ng Senado, nakapag-usapan yan. So, hindi mo natin nakikita yan. So, ang tanong ko ulit, nasaan na si Maharlika? Nasaan na ang Maharlika Investment Fund? Reaksyonan ko lang ang sinasabi ng isang political analyst na si Malo Tequia na ito palang Maharlika Investment Fund ay isang taon na, ngunit hanggang ngayon wala pa ring opisina at walang contact number. Saan ka makakita ng isang korporasyon na walang opisina at walang contact number? Yung maliit na junk shop nga lang, may contact number, may opisina. Itong Maharlika Investment Fund pa kaya na pagmamayari ng gobyerno? Mayroon daw website ang Maharlika Investment Fund, pero hindi naman daw nag-a-update kung ano nang nangyayari sa mga pondo. Halimbawa, ang Land Bank, kung magtanong kung ano nang nangyayari sa 50 billion nila, o saan sila tatawag? Saan nila pupuntahan ang Maharlika Investment Corporation kung wala naman itong opisina? Halimbawa, gusto malaman ng Land Bank kung nasaan na yung 50 billion nila. Kailangan talaga may official contact number ang Maharlika Investment Corporation para may matawagan. Natatandaan ko pa ang sinasabi ng mga promotor ng Maharlika Investment Fund na sa Maharlika Fund daw gaganda ang buhay ng mga Pilipino. Mga kaboses, ano sa palagay nyo? Ang Maharlika Investment ba ay makapagbigay ng magandang buhay sa mga Pilipino o lalong magpapahirap? Ang inyong mga opinion, i-comment nyo lang sa ibaba at huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share upang malaman ng lahat kung ano na ang nangyayari sa bayan natin. Hanggang sa muli, ito ang Boses TV PH, ang boses ng tama. Salamat sa Diyos. Happy New Year sa lahat. Sukran.